Ngayon po, October 1, ay kapistahan ni Santa Teresita ng Batang si Jesus. Gusto ko lang bigyan natin siya ng pansin. Bagamat dahil linggo, kaya hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Si Santa Teresita ng Batang si Jesus ay isang Karmelitang madre. Parang ganoon sa mga madre na natin na nasa Carmelo. Okay? Alam po ninyo, si Santa Teresita, ang mga bagay na maaari nating matutunan sa kanya. Una ay yung tinatawag nating spiritual childhood. Kaya nga, sila kasi pag pumipili sila ng pangalan, kapag sila ay nag-profess, ibig sabihin ng profession, perpetual or temporary, yung temporary, 1 taon, i-renew mo. After some time, you will profess perpetual. Ibig sabihin ng perpetual, habang buhay. The vows of poverty, chastity, and obedience. Yan yung tatlo. Baka may gustong magmadre sa inyo o kung hindi man pari ay religious brother. And you will profess those 3 vows. Kalinisan, pagsunod, karukhaan. Kumukuha sila ng pangalan. Ay yung pangalan niya, si Therese, of the child Jesus. Okay. Ano yung of the child Jesus sa Tagalog? Santo Niño. Hindi ba? Infanta. Infant. Kaya infant. Kaya isa sa mga patron natin sa infanta, maliban kay San Marcos, ay ang batang si Jesus. Infant. Kaya infanta. Infant. Prelatura ng infanta. Okay po? So ngayon, kaya nga yung nakuha niya doon yung spiritual childhood. Siguro dahil ang kinuha niyang pangalan ay ang pangalan ng Santo Niño, Teresita ng Batang si Jesus. Kaya kaugnay noon yung kanyang spirituality, spiritual childhood. What is spiritual childhood, Father? Yung bang lumaki tayo at hopefully sa paglaki natin, nag-mature tayo kasi may mga lumalaki na hindi nagmamature. Meron ho bang ganon? Hoy, may ganoon. Lumaki lang ang katawan, tumangkad lang, tumaba lang ng konti, pero hindi naman nag-mature. Meron. Pero anyway, doon sa sinasabi nating spiritual childhood, ay dahil kahit tayo'y nakarating na sa antas na ito ng ating buhay, tayo'y manatiling bata para sa Diyos. O, larawan natin dito yung mga maliit na bata. Di ba? Child. No? Kaya nga yung hamon ay to be childlike. Hindi naman to be childish. Childlike. Ibig sabihin ng childlike, Father, alam niyo yung mga bata. Ani, sila'y trusting, yung kanilang pagtitiwala ay gano'n na lamang. Kaya nga sa mga nakarang pagninilay ko, sabi ko, madali silang illure yung mga bata, akitin. Kasi wala silang malisya eh. Wala silang malisya sa isip. Hindi nila alam na itong sinasabi, ito palang taong ito na lumalapit, nag-o-offer ng kung ano, masama na pala ang intensyon. Hindi nila iniisip yan. They are without malice. And the law of the church and of the state, both laws, punish severely those who violate a child or children. Matindi ang parusa doon sa mga magbabiolate ng mga bata kasi wala man silang malisya. Hindi naman nila iniisip na masama palang intention sa akin itong taong ito. Kung alam ko lang na masama ang ito, hindi ako sasama. Hindi ko tatanggapin yung ibinibigay niya, pero wala. Hindi ba? Kaya yung larawan ng kabata. Ngayon, siyempre, itong mga bata, lumalaki. At sana, pagdating natin ng paglaki natin, manatili tayong katulad ng mga bata. Trusting. Hindi ba? Mapagtiwala. Nakadepende. Fully dependent. Kaya nga pansinin ninyo yung mga anak ninyo, pag ginagalitan mo, pag pinagsabihan mo, mamaya kunyari magtatampo, mamaya lalapit na rin sa iyo. Hindi naman siya magtatampo maghapon, hindi lalapit sa iyo, di ba? Susuyuin ka pa nga niya para lalapit siya uli sa iyo. Kasi natatakot siyang mawala yung favor mo sa kanya eh. Di ba? Kaya yung pwede mong pang ano sa bata, sabi mo, galit sa iyo si mama.
Naku, yung bata, tarantang-taranta pag galit sa kanya yung mama niya o yung papa niya. Kasi baka mawala yung favor ng magulang niya sa kanya. Gagawin niya ang lahat to regain that favor. Di ba? Yung spiritual childhood. Kahit tayo yung malalaki na po, sabihin natin, kaya ko ang sarili ko. Hindi naman. May mga bagay tayo na kailangan nating ipagpasa Diyos pa rin. Kahit tayo may trabaho, kahit tayo matagumpay sa buhay, alam natin na hindi lahat ng bagay ay kaya nating ibigay sa ating sarili. Yun po yung spiritual childhood. Kaya ang Panginoong Jesucristo, modelo natin dyan. Diba? Palagi siyang nakadepende sa Ama. Fully dependent, trusting. Ganyan ang attitude natin. Siguro pag ganyan ang attitude natin, magiging masaya ang buhay natin. Para lang tayo mga bata. Palagi masaya, palaging hindi masyadong nag-e-emote-emote, ganyan. Po, yun yung una.